So yun, okay, KGX, kamusta kayong lahat? Welcome back, no? Welcome back tayo dito. So far, ito yung ginawa nating chart nung nakaraan. So kung papansin nyo, lahat ng ginuhitan natin, nilagpasan niya, no? Rejected sa ilalim, ha? Kitang-kita naman, no? Rejected dito sa ilalim na to. Yan, rejected dyan. So biglang kinuha sa ano, kaya lang biglang nag-fake out o biglang bumagsak, pero lahat ng ginuhitan natin naging support din, no? Sa BTC. So ito yung pinakita natin sa inyo ng mga support and resistance doon sa pag nagbablog tayo, mga kapatid, di ba? Yung binibigay nating info sa inyo. So sa ngayon, wala muna, inaaral lang muna natin yung mga trades. Actually, meron nga akong trade dito oh. So meron akong trade kay usual, no? Ito kaka-open lang natin. Negative 2%, pero mababa lang margin ko kasi tinetesting ko lang sila. Okay? So dito kay Popcat, negative 12 o 35 pesos, negative. Ito yung mga barya lang, no? Yung tinitingnan natin kasi bago ako magbigay ng TA, sinusubukan ko muna kung tama yung support and resistance sa binibigay natin. And then dito kay Pi Network, so nagbigay tayo ng TA kagabi. Actually, ito yan, no? Kaya kung mapapansin nyo, kapag nagbigay tayo ng TA, yung sigurado lang sa akin, okay? So ito yun. So ito yung TA natin nung April 4. So good profit tayo dito, no? Ang ganda ng lipad nito from 0.58 to 0.68 nga yan 'di ba? And then ngayon, nag-TA tayo kagabi, ang support natin ay 0.70. 'Di ba nasa 0.70 something siya, 77. Ito yung ni-reels natin sa Facebook, no? Na sinabi ko walang papasok ng 0.74 or 0.75, dapat below 0.70. So, pumasok kahapon, bumagsak hanggang 0.56 kahapon. So, profit. Ito yun, kaya 4 AM tayo nagbigay dito. So, ngayon, wala pa akong binibigay na TA muna sa group. Siyempre, tinitingnan muna natin. At mas maganda yung sigurado. So, mga gustong pumasok dito sa Telegram, mga kapatid. At pwede naman kayo pumasok, no? Basta gamit nyo yung link natin dyan sa comment section tsaka sa description. PM nyo ako sa Telegram. Ito, ang dami nagpi-PM sa akin ngayon. Ayan, sinagot ko na yung iba. Sinagot ko na lahat yan. Pero syempre, may requirements tayo, no? Ano ba yung requirements? Syempre, dapat under kayo ng link natin sa BitGet. And syempre, dapat nagtitrade kayo. So, hindi kayo magtitrade, hindi kayo pwede dito sa group. Kasi, hindi to mentorship, no? So, TA to. Okay? So, hindi to mentorship. Kung mentorship ang hanap, syempre, sa ibang group kayo. Pero dito, hindi. Okay? So ngayon, balik tayo, no? So far, kung mapapansin natin, ang dami kasing grabe ito, katulad nito, no? Crypto Rover. Ang daming news nito na talagang totally lilipad si Bitcoin, lilipad lahat, no? So, yes, sila yung mga influencer noon, the bear market, na kung saan, bear market yun Tapos sasabihin nila, lilipad ang Bitcoin. Yes, galing bear market yun. And then lilipad talaga si BTC, 'di ba? So kahit sino kaya mag-predict basta nasa bear market ka, 'di ba? And then ngayon kung titingnan niyo, halos lahat ng mga nag-predict ng from bear market to bull market, ngayon hindi sila makapag-predict ng tama, 'di ba? Kasi bakit? Wala nakakaalam kung ano yung lilipad ng market, kung ano yung ibabagsak niyan at kung ano yung ililipad niyan, 'di ba? So, check lang natin. Meron ako isang trade sa BTC Sa ibang platform, parang may trade ako. So far, yan. Nasa 25% now. So, di ba? So, BTC yan. So, kasi, ako, para sa akin kasi, inihintay ko to Inihintay ko yung breakout nitong sa ilalim Itong 81,000 na to, 81,400. Once ma-break yung 81,400 na yan, baka makita natin to si 78 no? So, for me lang kaya tinitingnan ko maigi to. Bantay sarado sa akin yan, mga kapatid, no? So far, yan yung mga, sa mga bago, wag nyo, yan Bitcoin is about to explode, nak ng putya, no? Lahat yan, kumbaga makikita nyo, so, kapag bago kayo, nako, Diyos ko, iwasan nyo yung mga ganito kasi una sa lahat, mapapabili kayo kaagad, di ba? Kasi ako, lagi ko sinasabi sa inyo, wala na bakasyon na tayo, di ba? So ang hinold ko nga lang Ethereum Di ba? Ethereum ang hinold ko, bumili tayo ng 1.770. Di ba? So kakabili ko lang ulit, di ba? Dapat nga TP na no, nakapag hindi na ako magti-trade ng spot. Kaya lang nakita ko laki ng binagsak ni ETH. Kaya, di ba? Bumili tayo. And then sa ngayon, kung mapapansin nyo, ito yung ating asset ngayon is 1.4.
USDT 1.4K. So, yan yung ginagamit natin sa trading, no? So, yan lang yun. Kapag nagtitrade ako ng kung ano yung tinita ko, yan yung tinitrade namin. So, kung mapapansin niyo dito sa PNL, ayan, oh. So, nag-call tayo ng 0.70 kagabi, 0.70, and then nag-TP sila ng 0.65. So, ang ganda ng profit nila, and then sila nang bahala dyan. Pumasok ulit sila ng 0.66, nag-TP ng 0.62. So, ang ganda ng profit nila. So, ito din, ganun. 0.69, na-late siya sa 0.70, pero pumasok ng 0.69, profit pa rin ng 99 USDT. So, ayan sila. So, ito yung mga profit ng iba, 4,200, no? So, tayo, no, lagi tayong merong support and resistance. Ako, sa totoo lang, isa sa pinaka-importante sa akin ng support and resistance. Hindi ako yung daily trade, yung kumbaga parang papasok kapag nakita ko nag-dip, papasok, hindi, hahanapin ko yung support nun. Pero kapag hindi pa rin nakukuha yung support nun, wala, hindi ako papasok. Parang yung nangyari sa Pi Network, di ba? Lumipad ang Pi Network from 0.40, di ba? Pero ako, ang resistance ko, 0.57, hindi pa rin ako pumasok ng 0.40. Pumasok ako sa 0.57 and lumipad hanggang 0.68. Doon ako pumapasok. No? Hindi porkit nagkaroon ng big drop, papasok ka na, hindi ganun. Ang nakikita natin dito, once na kunyari, nakita yung support mo at nakuha pa rin yun, possible bumagsak pa rin yun. Kapag ka kunyari, nakuha naman yung resistance mo, nag-long red, no? Ay umangat, lumipad ng gusto. Pero nasa pull yung sarili mong resistance, di ba? Possible, kasi syempre nag-set ka ng resistance eh. Pwedeng pag nabasag yun, umangat pa lalo. Parang ganun yung nangyari sa Pi kagabi, ay kahapon, di ba? Kaya happy profit sa lahat. Kasi kaya nga sa Telegram na tuwan-tuwa pa sila, pati sa Facebook tuwan-tuwa silang lahat eh. Pero ngayon, ang TA na natin is manggagaling na sa Telegram. Dito, magpapakita lang tayo ng konting charting, tapos sabay titingnan lang natin kung saan papunta. Parang ganun lang ang gagawin natin. So, ito pa, Crypto Goose, no? Yan. No, ito, parang si Crypto Rover din to, no? So, sobrang sobrang hype din, no? Ito yung iiwasan nyo, ha? Huwag kayong basta-basta kukuha ng mga info sa Twitter, di ba? So ako, karaniwan, ang ginagawa ko dati, kumukuha ako ng info, tapos syempre, honest opinion. Ganun ang gawin nyo, no? Huwag nyo magiging basihan tong Twitter dahil lahat ng mga tao dito sobrang hype. No? Puro hype to. Di ba? BlackRock, buy ganito. BlackRock, bumili ng ganyan, tapos lilipad na. Parang ganun nangyayari. Eto, si Plan B, lalo na to, no? So, etong bear market dati, panahon ng bear market, bull market, ang nagsabi to 100k BTC. Wala, ang daming sumunod dito. No, tas wala, hindi nakuha yung hindi nakuha yung 100k, bumagsak ng 15k, di ba? So pero ngayon nakuha naman siya kahit paano. Pero ito, huwag tayo maniniwala basta-basta, lalo-lalo na yung mga bago, mga kapatid, no? Lalo-lalo na to, ito importante sa akin yung tariff. Syempre, si Donald Trump once na pumirma siya eh. Tapos eto no, nakita niyo yung mga tariff na yan, no? So, from China to Colombia, yan, no? Makikita mo yung mga tariff. Ito yung binigay nilang tariff, ito yung discount. So, sa China, 67% and 34%. So, ano mangyayari dito pag binigyan niya ng tariff yung... Simple lang naman, pag binigyan niya ng tariff yung bawat bansa, tataas yung presyo. Diba? Kakaroon ng inflation. Tapos, ang ginagawa ng iba, yung mga... Bakit bumabagsak na yung value ng BTC? Kasi yung iba natatakot. Dahil nga, sa news, pag nagkaroon ng ganyang news, automatic bumabagsak ang presyo ni BTC. Ang ginagawa ng ilan is pumupunta sila saan? Sa stablecoin, sa USDT or sa USD. Kasi nga USD lumilipad kasi nga inflation eh, 'di ba? So yun yung nangyayari, yun yung ginagawa nila ngayon. Lumilipat sila sa ganun, hindi sila pumupunta kay Bitcoin, lumilipat sila doon. Then hihintay nila pag bumagsak yung value ni BTC, lipat ulit sila doon kay BTC. So yun lang yung paniniwala ko dito, napaka-basic lang, okay? So, yung pinakano lang natin dito, lagi nyo lang tatandaan, huwag bumase sa Twitter, sa mga news dyan, overhype yan, ang dami na nasunog. For example, no, anak ni Donald Trump, di ba sinabi niya na good to buy na ang XRP good to buy na ang ETH ng 3.2, tsaka 2.9, o biglang bumagsak ngayon, di ba? So, kahit na sila, anak ng presidente, so walang pakialam yung market sa kanila. Kaya importante talaga, meron kang support and resistance na na sinusunod, mga kapatid. Okay? So yun lang yung video natin ngayon. Gusto ko lang share sa inyo, and then tomorrow try natin mag-video ulit, no? So tingin lang tayo, ako papakita lang ako ng mga news na naiintindihan ko.
para at least kahit papaano hindi makuha yung hype, no, ng market. No, matuto tayong mag-set ng support and resistance kasi napaka-importante niyan. Okay? Salud sa inyo lahat.